Hello mga ka-brothers! So magluluto tayo ngayon ng pakol. Yan, nabili ko sa palengke. At saka yung suso na may kasamang pako mga ka-brothers. So gagataan natin yan. So yan si Kameses. Nagisa na ng luya. Yan, katulong ko mga ka-brothers. Hindi naman dyan. So ito po yung aming pananghalian ngayon. Saka yung siyempre bawang saka sibuyas. Yan ang pinaka talent ni Kameses mga brothers. Ang paggigisa. Yan po, saktong-sakto ngayon mga brothers. Medyo makulimlim dito sa amin at medyo umuulan, kaya ito yung aming naisipang lutuin. So nilagay ni Kameses yung suso. Yan po, nabalik ko po sa palengke yan. 100 po ang kilo, bali kalahati po yan, kalahati 50 pesos. So binudburan ng asin, yan, pampalasa ka-brothers. So ginigisa lang natin yung ating shells, tapos lalagyan ng tubig. So lalagayan natin sa tubig mga ka-brothers yung ating suso para maluto, tsaka natin lalagyan ng mamaya ng gata. Ayun, nilagyan ni Kameses ng binudburan ng paminta para may konting sipa. At saka siyempre, hinalo-halo, minikos-mekos ng ating suso. So samantala ako naman mga brothers ay mag-iihaw nitong pakol. Ang tawag sa amin nito ay pakol o mamakol. Napakatalas ng ngipin yan mga brothers. So wala masyadong pumapansin yan sa palengke, kaya yan po ang binili ko, inihaw. So makapal ang balat nitong isda na ito mga ka-brothers. So kahit sunog na yan, kita nyo naman, no, parang sunog, pero ang loob niyan ay tama pang, hindi sunog ang loob niyan, yung sa balat lang kasi makapal po ang balat niyang isda na. Yan po yung pakol o mamakol. Yan ang mahilig mamutol ng mga tansi o mga nylon sa pag nangangawil kami mga ka-brothers. So binuksan ni Kameses yung suso at mukhang luto na. Kumukulo na yung suso. At siyempre lalagyan natin ng gata. So bumili na lang kami ng fresh gata. Yan po yung Kokomama. Yan po yung pinakagata natin. Actually masarap naman yung mga ka-brothers yung Kokomama. Yan ang ginagamit namin kapag hindi kami nakabili ng sariwang gata. So masarap po yung panggata mga ka-brothers. So lalagay na rin ni Kameses yung mga pako. Yan po, sariwang sariwa. Yan talagang masarap dyan na ang pares yung suso, lalagyan ng pako. Pag wala po, minsan pag walang pako ay malunggay ang ginagamit natin mga ka-brothers sa suso. Suso o supsupin. Supsupin ang tawag dyan eh. So tinatanggal yung bandang dulo ng shells na yan para masipsip yung pinakalaman niya. So tatakpan lang muna natin yung ating suso para kumulo. Samantala, iyon, kumulo na mga ka-brothers yung suso at na may pako. So nakita nyo naman sa pinakasabaw niya, diba? Para mag green sabaw pa lang, ulam na. So lalagyan lang dagdag na paminta para may konting sipa, dahil kami na naman po ang kakain yan, hindi po kakain si Rai Rai. Tapos lalagyan natin ng pampalasa mga ka-brothers na konting asukal para manamis-namis yung ating ginataang suso. Yan po ang nakapalasa namin instead na MSG. Pinaka-alternate po na pampalasa. Ayan, luto na. Tatakpan na ng konti. Samantala, yung ating pako, ayan po. Dahil sa taba, umaapoy na. Yung pinakataba ng isda na yan mga ka-brothers. Napakakapal ng laman yan mga ka-brothers. So kahit tingnan nyo lang na mukhang sunog, yan po ang loob niyan ay saktong-sakto lang. So yun, binuksan na natin yung ating suso at ready to serve na yung ating suso, ginataang suso na may pako mga ka-brothers. Ito po yung ulam natin. So ilagay lang natin dito sa ating lalagyan. Ayan po, ready to serve. Napakita nyo naman na ano po, na parang yung sa pinakasabaw niya ay green no, dahil sa yung taba ng pinakasuso, yung kasi kulay berde po ang laman niyan. Tapos yung katas nung pako
nakadagdag siya. Napakasarap. So yan po mga ka-brother, sa pag mga tag-ulan dito sa amin at wala masyadong isda, yan po ang kalimitan binibili namin mga ka-brothers. Okay. Sabaw pa lang, ulam na. Ayun. Kunti lang niluto na yung mga ka-brothers kasi kami lang naman po kakain. So yan, luto na yung ating mamakol o pakol mga ka-brothers. No? Yung taba niya, talagang kumakatas. Sa mga nakatikim dyan, sa mga hindi pa nakatikim, masarap po yung isda na yan mga ka-brothers. Pag nakikita kayo sa palengke, mukha lang siyang pangit tingnan kasi lalong ngipin niya. Matalas po ang ngipin niya isda na yan mga ka-brothers. Ang kinakain niya ay shells. Yung suso na yon, kinakain niya po yan mga ka-brothers. No? Yan, tinan natin yung laman. No? Luto na. No? Kahit maitim sa labas, yung loob niya ay sakto lang. So, kukunin ko na sa apoy yung ating inihaw na pakol o mamakol. Ayan. No? Kailangan talaga siyang masunog yung kanyang balat para maluto yung pinakaloob niya. So, tutuklapin ko lang yung pinakabalat niya, matigas. Ayan, mga ka-brothers. No? Makapal yung laman. Laman pa lang yan, ulam. So, ang luto talaga namin na kalamitan dito ay inihaw. Yan lang po ang pinakakaraniwang luto. So, ngayon mga ka-brothers, kukuha ako ng laman ng babakol o mamakol kasi yung aming yaya po ay, ito po kasi ngayon ay ginawa namin ito ay linggo. No? So, day off po ng aming kasambahay, nag-aalaga kay Ray. So, tinawagan na lang namin siya na magdala ng lalagyan. No? Actually, nilagyan para sa amin na mabigyan namin ng pang-ulam sa pananghalian, ng aming kasambahay. Ayan. So, kumuha lang ako ng pang-ulam niya kasi malapit lang naman dito yung bahay nila. Kapitbahay lang namin mga ka-brothers. So, bibigyan na rin namin siya ng pang-ulam. Kasi Sunday po at late uploading po siguro ito malamang kasi medyo busy ka brother Ed. So, kumuha rin tayo ng kinataang suso. Yan. Yan po yung bibigyan na rin natin yung ating ni Ray, no? Kasama ni Ray, no? Pag mga weekdays naman, siya naman ay kasama namin sa bahay. So, day off niyo po kasi pag Sunday. So, yan. Yan po si Mary. Yan po mga ka-brothers, yung aming kasambahay. So, ngayon, kakain na kami ni Mrs. mga ka-brothers. Yan. So, nakaready na yung aming ulam. So, yan. Ito lang yung amin. Outdoor cooking. So, manalangin muna tayo mga ka-brothers. Okay. So, let's eat mga ka-brothers. So, si Mrs. ay takam na at excited ng tikman yung ginataang suso. Siya ang nag-isa. Ako ang tumapos ng pagluto ng ginataang suso. So, yun po. No? Tinanggal na rin natin yung bituka niya. Ito yung pinaka-atay pa rin mga ka-brothers. Napakasarap niyan. Yung atay ng isda na yan. Atay ng pakol o mamakol. Yan naman, pag tinaklap natin yung kanyang balat na makapal, okay lang siya, goods lang siya. So, lutong-luto siya sa bandang loob. So, mukha lang siya sunog sa labas. Kasi napakakapal talaga ng balat yung mga brothers ng isda na yan, yung pakol na yan. Kaya pag mahina-hina lang yung kutsilyo, ay hindi naman siya tatalab. So, yun. So, yan, sinipsip na ni Mrs. yung supsupin, no? Yan. Medyo mahirap lang talaga tanggalin, kailangan pagtiyagaan yung shells na yan. Yan po ay kasama ng suso. Yan po ay kalimitan nakuha sa mga mangroves. Yun, kulay green, yung pinakalaman niya. Napakasarap niya mga brothers. Malinamnam. Saktong-sakto ngayong tag-ulan mga ka-brothers. Yung mga ganyang may sabaw, mga ginataan, napakasarap po niyan. Food trip. So outdoor cooking kami dito sa labas. At Rice, dahil si Ray po ay kasalukuyang tulog. So samantalin na namin na kumain. At nagmamadali kami kumain mga ka-brothers. Dahil pag gumising yung si Ray, siguradong isa sa amin ang mag-aasikaso doon. Okay? Simple outdoor cooking with Kameses and Ka-Brother Ed.